Sa pagtitinda ng gulay, nasosuportahan ni Nanay Sophia ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Maliban sa matrikula, inaalala rin nito ang iba pang gastusin gaya ng bayarin sa kuryente. Ma'am, actually ma'am, fluctuating naman kasi maybe it depends upon the consumption of itself or either. Pero when it comes to price, I think it increases. Ang wish ko lang or I'm just hopefully na sana makita naman ng government kung ano yung needs ng tao talaga, kung ano ang dapat na i-prioritize nila na ma-uplift naman yung lifestyle ng Pilipino. Para mas maging abot kaya ang presyo at matatag ang supply ng kuryente, sinimulan na ng Maharlika Investment Corporation ang paggamit sa Maharlika Investment Fund sa pamumuhunan. Ito ay sa pagbili nila ng 20% shares ng National Grid Corporation of the Philippines na nagkakahalaga ng 19 billion pesos. We believed, and a study in fact has been made by the DOE, which points to the conclusion that power precedes progress. And what you want to be able to do is to pursue that through our investment and by being able to support NGCP in rolling out po yung kanilang transmission grid infrastructure. Through this, we would be able to achieve more reliable and more secure as well as affordable supply of electricity. Sa ganitong paraan, mas mahihikayat pa ang maraming power players na magsusupply ng kuryente sa grid. Tinanggap ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated ang alok ng Maharlika Investment Corporation at pumirma sila sa isang kasunduan na sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, magkakaroon ng pamahalaan ng tigda-2 board seats sa SGP at NGCP. Layon din ng pamahalaan na magkaroon ng mas malaking impluwensya sa isa sa mga pinakamalaking power infrastructure sa bansa. Hawak din ng SGP ang 40.2% ownership interest sa NGCP. Ayon naman sa Pangulo, malaking hakbang ito tungo sa hangarin ng bawat Pilipino na mas mababang singil sa kuryente. Angel Arquero, RNG News.